tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end.
tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Maagang balitaan. 42 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, punta muna tayo sa kinaroroonan ni RH19 na Nolasco sa Korte Suprema sapagkat ang Supreme Court daw po ibinasura po yung petisyon na kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye, Tina, go ahead. Ms. May, ibinasura nga ng Supreme Court en banc ang consolidated petition na kumakwestiyon sa mga isinagawang pagdinig ng Kamara at ng House Committee on Justice kaugnay ng mga reklamo sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Git ng Supreme Court en banc, walang dapat pagdesisyonan sa mga petisyon dahil naging moot o wala ng saysaya ang mga isyong inihain matapos maaprobahan at maisumite ito ng Kamara sa Senado itong articles of impeachment. Git ng Korte Suprema, natapos na ang tungkulin ng mababang kapulungan sa proseso ng impeachment nang maisumite nito sa Senado ang articles of impeachment. Kaya naisakatuparan na ang mga hakbang na naispigilan ng mga petitioner. Kabilang sa mga ibinasurang petisyon ang inihain ni Attorney Israelito Torion at iba pa. Gayon din ang hiwalay na petisyon ni Vice President Sara Duterte. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! If I get impeached, then that is my end. Maraming salamat, Tina Nolasco. So tuloy-tuloy yung impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. At ibinasura daw po ng Korte Suprema yung mga petisyon na kumu-question po para sa impeachment trial na ngayon nga po ay ongoing na at nasa day 12 na po. Mga kaibigan, oras po natin, 45 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Puntahan muna natin si RH15 Giselle Ricafort. At alamin natin sapagkat yung ilang mga Pilipino daw po nakukulangan dun sa mga ebidensya sa impeachment trial. Ibalita mo yan, Giselle, go ahead. Para sa ating kabayan, yun. Giselle, pihit konti. Go ahead, Giselle. Giselle Ricafort, go ahead. Okay, babalikan natin si Giselle, mabilis. Sandali lamang. Okay, so alamin natin sapagkat meron daw pong ilang mga Pilipino nakukulangan doon sa mga ebidensya na siguro yung mga ipinipresenta sa impeachment trial. At may reaction dyan yung ilan po sa ating mga kababayan na nakausap po ni Giselle Ricafort. Okay, alamin natin. Andiyan na? Wala pa, napuputol si Giselle. Standby lang at batiin lang natin ang happy birthday muna si Yuel Reyes. Happy birthday, Yuel. Umuwi na yung birthday boy. Hindi ko na nakita. Thank you sa masarap na handa. Ayan, happy birthday, Yuel. Ayan, sa ating kasamang si Yuel Reyes. Na aking kasama sa mga racket. Happy birthday, Yuel. More birthdays. At sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday, sino pa bang mga nagbe-birthday? Ayan, happy birthday. Sa mga miyembro ba ng Operation Tulong, may nagbe-birthday na? Andyan na? Okay, sige, balikan na natin. RH15, Giselle Ricafort, balikan natin yung kanyang putol-putol na report. Giselle, go ahead. Ala ay.
anyari sa signal. Sabagay, naulan eh. Kaya napuputol yung signal eh. Okay, standby lang ha. Balikan natin si Giselle. Mayroon po nagtatanong kanina dun sa ating sa mga messages, ano daw bang signal ang Metro Manila? Wala namang signal. Hindi kasamang Metro Manila sa may signal. Doon po para sa bagyong Maymay, ang tropical cyclone wind signal number 2 po, nakataas po sa Ilocos Sur, northern at central portions po ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, ganun din ang southwest ganun ang southwestern portion ng Abra, and then western portion, kanlurang bahagi ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. At signal number 1 naman nakataas sa Ilocos Norte, ayan, nalalabing bahagi po ng La Union, ganun din po ang nalalabing bahagi ng Pangasinan. And then Apayao, ang nalalabing bahagi po ng Abra, and then dyan po sa Kalinga, ang nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, ang nalalabing bahagi ng Benguet, and then sa mainland Cagayan, number 1 din po dyan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, ganun din hilagang bahagi ng Tarlac, at ganun din po northern portion ng Nueva Ecija, and then northern at central portions po dyan po sa Aurora. So yan po yung mga nakataas na signal po sa mga lugar kung saan apektado po ng bagyong Maymay. At tayo syempre dito sa Metro Manila. Pero tindi ng effect din sa Metro Manila. Grabe yung mga pagulan ngayon. Pagka nasa labas ka talaga, ang lakas nung hagupit ng hangin tapos may ulan. Kaya pag ikaw yung naglalakad, basang-basa ka pagpasok mo sa opisina. Meron po mga nababasa. Okay? Okay, balikan muna natin si RH15 Giselle Ricafort. Giselle, go ahead. Para sa ilan nating kababayan, Ms. May Malamyada, usap po kayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa loob nila ng 13 araw, kulang pa yung mga ipinipresenta na matitibay na mga pruweba ng House Prosecution. Ang gusto raw nilang makita at marinig yung mga ebidensya na magpapatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo. Sabi ng mga nakapanayam natin, kailangan panagutin ang VP Duterte doon sa mga ipinupukol sa kanyang alegasyon kung ito ang tutumbukin ng paglilitis. Idiniin ng mga ito na mas makabubuti rin kung haharap ang pangalawang Pangulo doon sa impeachment court upang patunayan kung siya man ay inosente o hindi. Deserve daw ng sambayan ng Pilipino na malinawan at malaman yung buong katotohanan. Pakinggan natin yung ilan nating nakapanayam. Talagang may pray pa sila para madagdagan na impeach siya. Kung may mga kasalanan siya, kailangan pagbayaran niya yun. Mas maganda, harapin niya na lang ang kaso. Mas makakaganda sa kanya yan. Harapin niya para malinawan yung taong bayan sa mga isyu na nangyayari sa kanya. Mas maglabas ng matibay na ebidensya siguro dyan sa Senado para mas magiging matibay ang pagpapatalsik sa kanya. Maganda talaga kung na-ebidensya. Pero wala akong wala akong nakita na ebidensya. Dito sa labas ng Senado, kagaya sa mga nakalipas na araw ng impeachment trial, tahimik yung sitwasyon pero istrikto yung ipinatutupak. Dumami rin yung police deployment matapos ma-recover yung pampasabog sa labas ng Senado at nagawa naman sa loob ng Senate compound kamakailan. Sa lagay naman ng panahon, bagamat tumigil na yung malakas na buhos ng ulan, manaka-naka naman yung pag-ulan sa ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Mga kaibigan, oras po natin. Meron na lamang 9 minuto. 4:00 na lang hapon. Standby lang ha. Mamaya sa ating pagbabalik, puntahan po natin ang lalawigan ng La Union. Sapagkat grabe daw po epekto ngayon ng malalakas na ulan. Diyan po sa nasabing probinsya. Sa bagay, dito sa atin sa Metro Manila, ganun din ang nararanasan natin. Ito po. Standby lang po. Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya hindi ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na
palaki na siya ng palaki ganun. So, like, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas... Natin, meron na lamang tayong 4 na minuto, alas 4 na ng hapon. Naku, bilis naman ng oras. Puntahan na muna natin ang Central Luzon. Alamin natin at hingi tayo ng konting monitoring sa lagay ngayon ng Central Luzon sa pamamagitan ni RH25 Grace Ansano. Grace, magandang umuulang hapon, Grace. Yes, May. Eto na, nakaamba na ang makapal na bulunbun ng ulan dito sa bahagi ng Nueva Ecija at sa buong Central Luzon. At inaasahan ang pagbagsak ng malakas na ulan. Bagamat patuloy ang monitoring ng Regional Disaster Risk Reduction and Management, actually may isa pang batang pinaghahanap hanggang ngayon yung 4 na taong gulang na pinangay ng agos dito lang bagyong nakalipas. So sa ngayon, patuloy na pinaghahanda yung mga barangay, mga lugar na mabababa. Pero kapalit naman itong
sunod-sunod na mga araw na mga pag-uulan, malaking tulong sa mga farmers. Katunayan, ang mga dams ngayon dito sa bahagi ng Central Luzon ay unti-unti nang tumataas. Ang isa sa mga binbantayan ng mga dams ngayon dito para nga maging sufisyente at hindi makabigay ng problema. Ngayong susunod, itong sinasabi nga na Super El Nino ay mayroong unti-unti ng pagtaas. Ngayon, nasa 179.50 ang water elevation ng Pantabangan Dam. At kung darating pa ang bagyo nga na sinasabing pagpasok sa AOR ng Pilipinas, yung bagyong Neneng, ay malaking tulong yan at sufisyente. Pero dapat pa rin daw maging gusto at handa ang ating mga kababayan dahil nga sa mga banta ng pagtaas ng mga tubig dahil nga sa mga saturated ng mga lugar sa mga nakalipas halos isang linggong mga pag-uulan. So yan muna, May, ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace Sansano. Ang monitoring natin sa Central Luzon. Ayan na, nasa linya na natin ang gobernador po ng lalawigan ng La Union, si Governor Mario Eduardo Ortega. Governor Ortega, sir, magandang umuulang hapon. Magandang, wala pa namang ulan dito pero parating na. Okay. So, kumusta po ang kabuuan ng La Union muna? Kasi kayo po ay ang northern and central portions po ng La Union nasa ilalim ng signal number 2 and then yung nalalabing bahagi po ng probinsya ay number 1. So, meaning, meron na po bang mga earlier na pag-ulan na naranasan yung mga nasa ilalim ng signal number 2, Governor? Well, actually, itong Luis, no, na kalalampas lang dito na eto may buwelta na pero ito na yung pangalan which is Maymay. Apo. During the Luis, incessant ang rain dito the whole day ng Sunday until Monday na nagkaroon ng mga flooding ibang areas, iba-ibang town, no? But hindi naman nagtagal. There are also reported mga landslide. I think we had about 3 or 4 of it. And then, meron din yung mga napinsala na mga bahay, mga individual, which are a total of about ang na-evacuate namin na as of now is 137 families. Marami rin po yan. 441 individuals. Well, actually, we are looking at about ilang towns pa lang ito. 1, 2, 3, 4, 6 pa lang ito. But we're expecting na dadami pa to since yung landfall naman nung Maymay is expected a little later in the evening, or early morning ng mamaya. So, yun ang etong mga datas natin is actually more from yung Luis. Opo. So kasi ngayon may parating pa lang. Ang problema lang dito, just like Emong, kasi alam mo dito sa lugar namin basta ang bagyo nanggagaling sa west, medyo mas malakas ang impact. For the reason na we do not have the Sierra Madre and the Cordillera as a shade. So, ang first impact nung bagyo is dito na kaagad sa lugar namin. Which, with Emong na experience namin, talagang matindi yung tama sa amin ng Emong noon. Although, malayong weaker itong bagyo na ito, but then, basta naggaling ng west, it usually brings more damage to our province. Dahil nga ang first impact na agad kami na. Pero ngayon po sa mga sandaling ito ay hindi pa naman ganun kalalakas yung buhos ng ulan, Governor? Lalong-lalo na doon po sa mga lugar na minomonitor natin. Lang, no? Parang overcast lang, may konting hangin na hindi pa naman ganun ang kalakas. But we're expecting it to pick up. Although we're taking this time to prepare for the next one. I mean, we have gone through yung San Luis. Ito naman, regrouping to face again
etong mamayang gabi until early morning. Opo, baka So I hope that the damage will not be as much. Yes. Oo, lalong-lalo na nga, sabi nga po, northern and central portion ng La Union, medyo marami-rami pong mga bayan, yung mga... Hindi lang yun. Ang ano natin, ang kalupaan natin is saturated na. So, yung excess water that will not be absorbed by the land or the vegetation will all go down. Kasi alam mo, ang La Union, yung ulan dyan sa Benguet, ang bagsak niyan dito rin eh. So, aside from yung nahuhulog na tubig dito, i-add mo yun, yung galing dun sa bundok. Which yung galing sa bundok, pagka bumababa, mas malakas ang puwersa niya o yung parang current ng floodwaters coming down. Opo. So, sa mga sandaling ito, baka meron po kayong panawagan, mahalagang panawagan para sa inyo pong mga kalalawigan, kababayan, Governor Ortega, sir? Well, I hope na yung mga nakikinig sa atin, lalo na dito sa lugar ng La Union, and even the others that are affected, sana makinig sila sa mga, especially yung mga evacuation natin na preemptive, lalo na yung mga nasa shoreline. Dahil usually, pagka lumapit yung bagyo, lalakas ang surge niyan. Together with the rain, it adds up yung pagbaha. And lalo na yung mga sa shoreline, they are one of the most affected dahil yung waves na tatama na mas mataas, parang maliit na na tsunami na constant, na sunod-sunod. Hindi kagaya ng tsunami, ilang waves yan, wala na. Ito kung minsan oras ang dumarating. So I hope that they listen to yung mga barangay tanod, mga barangay captains, their local mayors, yung mga chief executive nila. Sana pakinggan nila yung kanilang panawagan na pagkakailangan lumikas, sumama na sila. Anyway, they will be rest assured that food sustenance, yung mga relief goods po natin, mga hot meals and all that, they are already in the evacuation centers. Especially yung mga perennial na lagi pong nababaha, lagi pong nag-evacuate yung mga tao, especially nga doon sa may mga shorelines natin. Okay. Sana po pakinggan nila yung mga advices. And I hope that they listen to the radio, TV, or yung social media para ma-update sila kung ano ang nangyayari as the hours come by. Opo. Governor Ortega, sir, maraming salamat at ingat po kayo. Marami ring salamat po sa inyo sa binigyan nyo kami ng pagkakataon na manawagan sa mga iba-ibang constituent namin. And like what I told you, sana hindi lang ho sa amin, pati ho doon sa mga karating o yung mga katabi po naming mga towns po, makinig sila sa mga ibang probinsya. Okay, maraming salamat. Thank you so much po at ingat po kayo. Mga kaibigan, ang butihing gobernador po ng lalawigan ng La Union, si Governor Mario Eduardo Ortega. Mga kaibigan, oras po natin 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Sandali po lamang at meron lamang tayong ihahabol po na report. Then that is my end. Balikan muna natin ang Senado. At alamin natin sa hanay po ng depensa, ongoing ba yung press conference ng defense panel? Okay, alamin natin. Puntahan natin si RH7 Henry Uri. Nakatutok po dyan si Henry. Henry, go ahead. May walang masamang tinapay, May si Attorney Michael Powa ang tagapagsalita at abogado ng defense panel kay Senator Raffy Tulfo matapos nitong ipalutang kanina sa impeachment court ang conflict of interest dahil sa aniya ay pagkakaroon ng meeting sa pagitan ng Office of the Vice President at ng Commission on Audit. Ito'y isang ordinaryong meeting lamang ayon kay Attorney Michael Powa at ayon niya ng palamanan ang anumang sinabi at lumabas doon sa testimonya ni Attorney Roderick Wamil na nagkaroon nga sila ng meeting. Paliwanag ni Powa, lahat naman ng mga ahensya ng gobyerno ay nagkakaroon ng mga prior meeting sa
COA. Kaya kung ano lamang ang nangyari at kung ano ang napagmitingan, bagay na pinapapahala at papaubayan na lamang ng defense panel sa panig naman ng mga senator judges. Pero yun na nga, malinaw sa paliwanag ni Attorney Michael Powa kanina na naiintindihan niya si Senator Raffy Tulfo kung bakit niya natanong yun. At kahit daw siya ang nasa posisyon bilang senador ni Tulfo ay gagawin din naman niya. Pero paglilinaw niya, walang masamang tinapay, na unawaan niya at hindi siya nagbigay ng anumang sama ng loob kay Senator Raffy Tulfo doon sa inilutang nito na tila may conflict of interest nga sa pagitan ng meeting na nangyari ng Department of Education, ng Office of the Vice President at ng Commission on Audit. Mamaya ako'y magbabalik para sa ilan pang mga karagdagang detalye sa katatapos lamang na press conference ng Defense Panel sa pamamagitan ng Attorney Michael Powa para sa DZRH special coverage ng Vice President Impeachment Trial. Ako si Henry Uri, una sa Pilipinas. If I get impeached, then that is my end. Maraming salamat RH7 Henry Uri. Antabayanan po ninyo mga follow-up report pa rin kaugnay po ng impeachment trial. Pansamantala po tayo magpapaalam sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News Center at DZRH Operation Tulong. Maraming salamat sa ating pong mga intern mula sa Cavite State University, si Chancy Eliza, si Mickey at si Ann. Maraming salamat, Aiza Gabriel. Ako naman may binauhan para rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang Mayor Lacaydea Magcalmat Bistea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, white rose,